bago kang endorsements or any endorsement na nilalapit sa'yo, ano yung standard mo lagi na hinahanap or sinusunod bago mo tanggapin? Marami. Hindi lang po isa. Well, definitely because ano nga po ako, because I am vegan, that's one of the things that I make sure na on point sa mga brands po na tinatanggap ko. And second, it needs to be something that I really want to parang nagagamitin ko din or naipopromote ko din. That's very important to me. Kasi nga po, di ba, unlike before, parang pag nag-endorse ka kasi dati, may photo shoot lang, tapos may commercial, and then may billboard, and then minsan may events, gano'n. This time it's very different. Kasi mayroon ng, may content ka na, you make your own content, you have to kind of use the products as well. So very important po sa akin that the product that I would endorse is something that I would also actually use. Okay. Nadine, next question ko is, kumbaga parang nagiging parallel yung career niyo ni Catherine na nakawala sa love team. Kumbaga parang stand-alone personality or celebrity kayo ngayon. Ngayon ang tanong is, ang daming natutuwa dahil pareho na kayo award-winning. Any chance daw ba na magkatrabaho kayo sa pelikula? Nag-work na po kami before actually, but for an endorsement. And I think it's great na, you know, na this time around, parang hindi na nakakahon yung mga artista natin sa love team, yes, or sa isang partner lang. Kasi parang, I guess what makes projects exciting din are normally the people that, especially for me yung pinaka-exciting po kasi sa akin are the people that I would work with. Para at least this time around, hindi na siya paulit-ulit. It's always a different flavor. Di ba parang collaborative na siya. So, yes, why not? And I've worked with her before. And last question na din is, tungkol sa Siargao, pag-tourism kasi dito sa Pilipinas, ang laging naunang iniisip, Boracay, Palawan, Cebu. Naisip mo ba na underrated ang Siargao? Kasi di ba dapat, sabi mo nga, ang ganda niya, iba yung dating ng lugar, a place for healing, ba't hindi siya napapasama doon? Or better, kaya nandun na lang siya para hindi siya ma-exploit? Ikaw, anong ano mo doon? I honestly don't think that Siargao is underrated. I do saw an article before na Siargao is actually one of the top places to visit na in the Philippines. And a lot of people outside of the Philippines, yung mga foreigners know that. And I do think that that's the reason why a lot of people have been visiting Siargao. Okay. In a way ba yung worried ka kasi sabi mo nga ang dami ng turista, yung exploitation ba? May worry ka bang gano'n? Definitely, there's a worry because the island is very small. Honestly, if you ask me, I would say that the island is not capable of mass tourism. Siargao has always been, you know, a place that parang ang na-attract mga people who are mindful, people who are spiritual, people who actually care about the environment community. And yung vibe talaga ng island or yung energy talaga ng isla is like that. Siargao kasi is very, I would say, it's not, parang hindi siya ganon kakilala katulad ng Boracay or ng Palawan, ng ganon pakatagal. Parang very new yung Siargao. So, it's right now, parang unti-unti pa lang siyang nakikilala. And I honestly like that yung mga pumupunta doon normally, yung mga backpackers, people who are soul-searching, people who love nature, who love the environment. And honestly, I do hope that it stays that way because as much as, you know, as much as the island kasi takes care of its visitors or the people who also go there, I would wish din na yung mga pumupunta doon may pakialam or may care din para sa isla and they're mindful. Thank you, Nadine. Thank you. Thank you so much, Jeff.